apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino mang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat na subasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig," tugon sa kanya. "Tumindig ka at pumasok sa lungsod, sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata ngunit hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. "Ananias, ano po iyon, Panginoon?" tugon niya. "Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo," sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem, at naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel, at ipaaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. "Kapatid na Saulo," wika niya, "pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo." Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin, tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit.
Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Dalawang mahalagang tanong ang ipinag-aanyaya sa atin ng mga pagbasa ngayon para ating sagutin at pagdilayan. At simula noon hanggang ngayon, hindi po madali na sagutin ang mga tanong na ito. Ngunit ang mga aral ay kailangang pag-ukulan ng pagsampalataya. Ang unang tanong ay paanong si Jesus ay nasa tinapay at alak na ating pinagsasaluhan sa ating panahon ngayon sa banal na misa. At ang pangalawang tanong ay paanong si Jesus ay nasa kanyang mga alagad sa simbahan o sa sambayanan ng mga mananampalataya sa kanya. Sapagkat sa ating ebanghelyo, malinaw na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay sumasa atin sa pamamagitan ng alak at tinapay na dilibat kanyang katawan at dugo. Sa pamamagitan ng alak at tinapay na ito na kanyang katawan at dugo, ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesus ay nagpapatuloy at napapalalim. Siya ay sumasa atin at tayo sumasa kanya. Sa ating unang pagbasa naman, ang sinasabi sa aklat na Magawa yung kwento ng pagbabagong buhay ni Saulo na naging San Pablo sa kalaunan. Diba si Saulo yung inuusig ang mga Kristiyano, at nung siya'y pinagpakitaan ng Panginoong Jesucristo, ang tanong sa kanya ng Panginoon ay, bakit mo ako inuusig? Ang inuusig ay ang mga Kristiyano, pero ang tanong ni Jesus ay, bakit mo ako inuusig? Itong simpleng pangungusap na ito ay nagtuturo sa atin na kinikilala ng ating Panginoong Hesus ang kanyang presensya sa mga sumasampalataya sa kanya, sa mga alagad, sa sambayan ng Kristiyano at sa simbahan. Kaya ito'y dalawang misteryo ng ating pananampalataya, mga tanong na mahirap sagutin, ngunit mga katotohanan na kailangan nating sampalatayanan. Sapagkat dito ang Panginoon ay patuloy na nananahan, nakikipag-ugnayan sa atin, sapagkat dito ang presensya ng Panginoon ay patuloy na ating nararanasan at titikman sa ating buhay. At iyan ay ang kanyang presensya sa tinapay at sa alak, na siyang kanyang katawan at dugo na ating pinagsasaluhan sa tuwing tayo'y nagdiriwang ng Eucharistia. At ang kanyang presensya din ay nasa kanyang sambayanan, nasa kanyang simbahan, nasa mga alagad at mananampalataya. Magandang pagnilayan at suriin ang sarili. Paano natin ito talaga sinasampalatayanan? Naniniwala ba tayo na si Jesus ay nasa alak at tinapay sa misa, at si Jesus ay nasa simbahan na ating kinabibilangan? Ang ating pagsampalataya ba ay umuuwi sa pagpapahalaga dahil tinatanggap ng ating isip ang presensya ni Jesus sa banal na misa, kaya mahalaga sa atin ang banal na misa? At dahil tinatanggap ng ating isip na si Jesus ay nasa simbahan, kaya mahalaga sa atin, minamahal natin, pinagmamalasakitan natin ang simbahan. At mula sa kaalaman at kalooban sa presensya ni Jesus sa tinapay at alak at sa sambayanan, saang kilos ito umuuwi? Ang Eucharistia ba ay ating dinadaluhan, pinagdiriwang? Nakikibahagi ba tayo sa kanyang katawan at dugo, sa tinapay at sa alak, at ipinagtatanggol ba natin siya sa paglapastangan na posibleng
maganap. At sa presensya ni Jesus sa ating simbahan, ang simbahan din ba ay ating minamahal? Aktibo ba tayo nakikilahok dito? Pinagmamalasakitan pa natin at nakikita ba natin sa ating kapwa ang mukha ng ating Panginoong Hesukristo? Nagsimula tayo sa pagsasabing may dalawang mahalagang tanong na uuwi sa mahalagang turo ng pananampalataya. Ang presensya ni Jesus sa alak at tinapay ng misa at sa sambayan ng Kristiyano na kanyang katawan, ang ating inang simbahan. Maganda na ating pagsikapang higit na maitalaga ang sarili sa mga sinasampalataya ng ito. At nawa, makita natin sa simbahan at sa misa ang ating pakikipag-ugnayan kay Jesus ay naisusulong, naitataguyod at lalong lumalalim. Mapalad tayo. Itong simbahan at ang misa, mga presensya ni Jesus na nangakong hindi niya tayo iiwan hanggang sa wakas ng kasaysayan. At sumainyo ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.